gamit na napundar natin. Sobrang nalulungkot din ako eh. Sobrang bigat yung desisyon na ito na gagawin natin. Yan yung danger kasi ng pagiging komportable. Yung danger niya is pag komportable ka na, wala nang growth, hindi ka na magpo-progress. Kasi kung ano yung meron ka, diba? Parang yun na yung gagawin mo. Meron tayong 3 ways na pagkakakitaan. Yung passive income sa lupa, business, and then these 3 sources of income will have high chance and possibility to reach our dreams compared to staying in this comfortable house, no? Hanggang ganito lang tayo. Kung ano yung buhay natin dito, it will stay as it is hanggang sa lumaki yung mga anak natin at tumanda tayo. But going out from our comfort zone, nalulungkot kami. Umiiyak ka na naman. Bakit? Siyempre, ito yung bahay na natin eh. Napunda natin tapos kailangan natin siya bitawan para ma-achieve natin yung mga goals natin. Yun nga, katulad na explain ko sa'yo, pwede naman tayo magstay dito. Komportable na tayo, may sarili na tayong bahay, kaya natin bayaran yung mga bills, pagkain, nabibili natin, yung mga gusto natin. Kaso, may yung comfortable na stress ka pa din eh. Kasi parang may mga opportunities na hindi natin natitake. Kasi iniisip natin okay na tayo dito. Okay na tayo, yes. Yan yung danger kasi ng pagiging komportable. Yung danger niya is pag komportable ka na, wala nang growth, hindi ka na magpo-progress. Kasi kung ano yung meron ka, diba? Parang yun na yung gagawin mo, dun ka masaya. Hindi nalulungkot lang ako kasi yung bahay, parang hirap bitawan. Pero nga, if we will step out from our comfort zone, diba? And these are the things that we will risk. Bahay, friends, family, work. Pero moving there will give us new opportunities. So, yun, lupa. Bibili tayo ng lupa that will give us stable income. Kasi passive income na yun. Pares naman tayong nagsimula sa wala. Exactly. Nakabili tayo ng bahay, ang saya-saya. Parang ang hirap i-let go ng mga naka-create natin na memories dito. Kasi nagsimula tayo sa zero. Kinukuha natin ng bahay na ito. Wala naman tayong magamit-gamit. Pero ngayon, tinamo. Tapos ngayon, iniisip na natin para dinispose yung mga gamit na napundar natin. Sobrang nalulungkot din ako eh. Sobrang bigat yung desisyon na ito na gagawin natin. Kasi lahat ng naipundar natin, lahat ng nasimulan natin, bahay, gamit, kotse, memories sa bahay na to, i-let go natin, i-give up natin. Pero don't get me wrong there. Kasi ako na may bago tayong opportunity na maganda yung plano na meron tayo. Na-excite ako na magkakaroon tayo ng bagong start, ng new beginning. Nalulungkot lang ako na, syempre, nalulungkot lang ako na may mga bagay na kailangan tayong bitawan. Kung kaya pa lang natin na hindi bitawan yung bahay na to, di ba? Why not? Araw-araw lang, day 1, ay day 2. Day 2 ng pag-iyak. Day 2 ng pag-iyak mo. Hirap makamove on at makaget over, no? Sakit pang sa heartbreak. Pero katulad nga ng sinabi ko sa'yo, bago ko sa'yo ito i-propose yung plano natin, tinanong kita if you trust me and if you support me. Kasi naisip ko,
yung buhay na meron tayo dito, okay naman. So, may sarili tayong bahay, may nabibili natin yung mga basic needs natin, may kotse tayo, komportable yung buhay natin. Pero syempre, may mga pangarap din tayo sa buhay na gusto natin marating, katulad ng gusto natin makabili ng lupa, ng mga ari-arian, gusto natin makatulong sa ibang tao, diba? Yun yung mga pangarap natin na if we will stay here, we will not achieve those dreams na meron tayo. Pero yung pinopose ko sa'yo, sabi ko, kung alis tayo dito, malaki yung chance na ma-reach natin yung mga pangarap natin na yun. Why? See, if we will move out to the province, once we sold this house, no, ang mangyayari, yung pinagbentahan natin ng bahay na to, ibibili natin ng lupa that has a passive income na yung kuprasan nga sa province. Every 1 to 2 months, may darating tayo na pera. Passive yun. Pangalawa is yung sobra sa pinagbentahan natin dito sa bahay is itatayo ko ng business doon. So magla-livestock ako, farm, poultry, tas farming kasi malawak na yung lupa, no? So bibili ako ng mga kambing, ng baka, tapos magmamanukan ako, yung poultry, 45 days, tas paitlogin. Tapos pangatlong opportunity natin na pagkakakitaan is yung pagbablog ko. So lahat ng gagawin ko doon on what we are going to do, yung pamumuhay sa probinsya, paano mamuhay, yung pa-farming, ibablog ko yun. And one thing for sure, kikita din yan kahit pa paano, unti-unti, lalo na pag dumadami na yung views habang tumatagal. So meron tayong 3 ways once we move out sa province na pagkakakitaan: yung passive income sa lupa, business, and then vlogging. So these 3 sources of income will have high chance and possibility to reach our dreams compared to staying in this comfortable house, no? Hanggang ganito lang tayo. Kung ano yung buhay natin dito, it will stay as it is hanggang sa lumaki yung mga anak natin at tumanda tayo. But going out from our comfort zone, moving out to the province, having risk and adventures, no, will much happier and enjoyable compared to staying here in this little house until you get older. Gets mo ako? So, sabi mo naman, you trust and support me, and I will fulfill that. I'll do my best. Promise. Okay? But it's risky because the future of our family, our kids, our sons and daughter, no, will be affected. Pero ito lang, isa lang naman sabi ko, it's worth the risk. Okay, me? Malungkot lang kasi iwanan natin to, pero part ng buhay kasi yun. Pag may nilet go tayo, malulungkot tayo. When one door closes, there's always new door that will open. Every ending has a new beginning. So, yan lagi isipin mo, ha? Thank you for trusting me. I know that we can do it. This is the hardest decision that I will ever do in my entire life. Let's support each other until we reach our dream, okay? I know that we can do it. Thank you. Love you, me.